Hindi na namin gagawin. Pakabit nyo na sa iba. Oh, Peng, ano ba? Ano pang ginagawa niyo dyan? Sabi na, paggamit na yung antena gusto ko manood ng TV. Isa na namang pamilyar na mukha ang ating kukumustahin mga dre sa episode na ito. Madalas natin siyang mapanood noon sa mga pelikulang katatawanan kaya tsak kung kilalang kilala nyo ang ating panauhin sa araw na ito. Pero bago tayo magumpisa ay huwag sanang kalimutang mag-subscribe dito sa Rai TV para lagi kayong updated sa mga bagong videong paparating. Kumusta kayo mga dre? Welcome sa Rai TV. Kasi okay naman, hindi naman kulog naman tayo so kahit siguro. Para lang for safety lang. Mic taste. Ay, magandang umaga, magandang araw sa inyong lahat mga dre. Nasaan mga ngayong sulok ng Pilipinas at sa ibang mga followers natin sa ibang bansa. Good morning, magandang araw po sa inyo lahat. Unang-una, binabati ko ang lahat ng tagapanood ng Rai TV. Maraming salamat dahil lagi kayong nandiyan at nakasuporta sa aming mumunting palabas. Mga dre, sa umaga nito, makikipagkwentuhan tayo sa isa sa veteranong artista ng pelikulang Pilipino. Matagal na tayong walang balita sa kanya mga dre. Kaya narito ang Rai TV upang kumustahin ang nag-iisang John at Chabal. Sir, Ay, good day. Magandang umaga po. umaga, Nice meeting you, sir. hapon, gabi, kung ano man lang oras na pinapanood nyo to. Sir, huwag na natin patagalin to. Excited na ako sa magiging kwentuhan natin. Paano niyo po bang isalaysay sa amin kung paano nag-umpisa si John at Chabal sa mundo ng pelikula at telebisyon? Wow! Before that, nasa corporate world ako eh. Okay, doon muna So, kayo. Sandali lang yun. Oh, sure. I was in refrigeration and air conditioning and all that. So ngayon, dito na ako. I started actually 6 o'clock news. Naabutan niyo ba yung 6 o'clock news? Yung Marilu Diaz, Sir Soul directing. With Jimmy Fabregas. Kaya lagi akong, Jimmy! Hindi po ako yun. Ibang kalbo yun. Pagkakamalan. Oo. So from 6 o'clock news, nakita kami ng mga ibang producer. Para sa mga hindi naabutan yung 6 o'clock, like me, Yes. sino po ba yung mga nakasama nyo dito? 6 o'clock news. Ako, Jimmy Fabregas and Ces Quesada were the parang anchor, news anchor. Yes, Tapos kasama ko si Judge Isla, opo. Songgo, tapos na Manny Castañeda also passed away recently. Oh, sino pa? Ching Arellano, Errol Dionisio also Wala passed na away. sila. Wala na sila. Even Marilu Diaz Abaya, our director, also passed away. So we started 6 o'clock news right after martial law. Mm. So parang ini-spoof namin yung news. Mm. Ganyan. Tapos nakita kami ng mga ibang mga producer. Kunin natin yung mga komedyante yan. As you were saying Showbiz. kanina, nagkasabay kayo ng school bukol ba? I think it was school School bukol tsaka 6 o'clock. Iba. Okay. Hindi. Yung Sa taping time lang. lang. Sa taping lang. Oh. Joey, kinuha niya si Chita Ganda lalaki. Okay. So from there, may ibang tinawagan na rin kami. Si George Isla, doon din nagsimula. Nasa States na siya. So from there, kaya tuloy-tuloy na. Tapos, nagtayo din ako ng sarili kong production house. Katulad nito. Pero iba during that time. Coverage kami ng mga special events. We used to direct special events, mga product launch, corporate mostly, mga commercials, mga ABPs. Real Illusions ang tawag ng company ko noon. Paano nyo iniwanan yung career nyo as an engineer at lumipat kayo sa showbiz? Bakit sir? Anong dahilan? Kasi nung nagtatrabaho pa ako, tapos tinatawagan ako for a shoot, dahil nakita na ako sa 6 o'clock. No? Opo. So, while we were shooting Bio Kids, awan ko kung nabutan mo yun. Sabi ng director sa akin, alam mo, hindi ka makakasucceed sa showbiz kung may trabaho ka. You have to make a decision saan ka ba pupunta. So, hindi ako nag-decide immediately, siyempre. So, may mga offers na pumapasok. So, iniwan ko na yung office ko. Ginawa ko ng full-time showbiz. Tapos, big break ko rin, naging tideman ako. Huwag na kayo magbareta. Mag-Tide Ultra kayo. Babareta pa ba kayo? Tide Ultra na. Kung mukhang imposibleng paputiin. Yeah. Tide. Yun ang naalala ko, sir. And it was the time of
millennial, YK, Y2K. Right, okay. Okay. So marami akong nagawang Tide commercial. Hmm. So that's where I was able to put up my own production house. Okay, yung anong pelikula yung masasabi niyong big break niyo? Kasi po, napanood namin kayo before. Usually talagang nasa comedy po kayo, no? Yes. So, naalala niyan si Sir, I'm sure. Eh, So, ano yung masasabi niyong pinakagusto niyong movie niyo? Ano yung mga movie na pwede niyong i-share sa amin? I would say, yung mga movies ko with Dolphy, okay, and Homesick Home specifically, nominated ako dyan for supporting, pero nanalo si Babalu. Peng, ano ba? Ano bang ginagawa niyo dyan? That was good. Bugbog sarado ako dyan. Hanapin yung Homesick Home. Parang Home Along the Rail sa 6 o'clock news. Tapos marami akong pelikula na kay Dolphy. Magandang rapport namin ni Dolphy. Star Son also. With Joey De Leon. Nakalimutan na ako ni Joey. Ang galing ni Joey. Saka is easy to work with. Tsaka matalino talaga siya, Sir. Talino talaga. Very creative. Pero Sir, sa mga nakasama niyo ba, sino yung closest friend niyo? Joji, syempre. Kamusta naman sa Sir Joey? Kwento niyo na. Nasa States na siya. The last time I went to the States was last July. I brought my little boy to his mom. Nakita kami ni Joji. Nagdidirect siya ng concert ni Bona Obra. Yung nanalo sa The Voice. Okay. So sinama niya ako doon dahil isang araw lang yata ako dumaan doon eh. So nakita ulit kami. It was very nice to see him again. Tapos na-backstage din ako sa production niya. He's doing fine. He's doing fine. Kasi sabi niyo kanina, halos lahat nagawa niyo. Yeah. Doon muna tayo sa stage. Kasi may mga alam ko may mga experiences kayo, may mga story kayo na pwede niyo i-share sa amin. So sobrang dami. Sige, ganito na lang, Sir. Babanggitin ko na lang sa stage. Stage, okay. Nung nasa 6 o'clock kami, we formed a comedy group with Joji, Wilson, ako, saka 3 girls. We called ourselves the Laughing Stock. That joke after joke after joke after joke. So comedy talaga for corporate and whatever else, we produce our own shows. Nag-click talaga with Idol Alas, Leo Martinez. Lahat sila may guest kami. During 6 o'clock and after 6 o'clock. 6 o'clock news, by the way, was a spoof of the news. Parang gag show, parang gano'n na. Oo, parang gano'n. Kayo pala nag-umpisa ng gag show before, Sir. Opo. Sabi nga nila, the grandmother of satirical jokes. Sir, sa mga binigay sa inyo na role, lahat na, no? Mostly comedy, pare, lawyer, general, all kalbo. Okay? No? Kaya lagi akong napakawalan kay Jimmy Fabregas daw ako. Ika yun, ibang kalbo yun. Saka mas magaling siya. Aside from that Laughing Stock, may gumawa akong musical. They called me for Pedro Calungsod. I played and sang for Padre Diego. Tapos somehow nagkaroon ng hiwala yung music man sa kanyang director. And then we put up our own also. Then I made a musical for Jesus, The Parable of the Lost Sheep. Kayo nagsulat. Ako nagsulat. Intertwine all the parables. Nag-conflict sila ng atheist. So using the parables and the miracles of Jesus, medyo na convert yung atheist. Tapos gumamit pa kami ng magic doon. And it has to be live kasi kung i-movie ko or what, mawawala yung magic effect. Like, ang maganda doon yung, can I talk about it? Yung resurrection halimbawa, pinasok siya sa tomb, close, pak! Biglang nandun na siya. Oh. So doon palakpakan yung mga tao. Never expected eh. So, May miracle na nangyari. may miracle na. Yung resurrection niya, wow. Nagustuhan nila. Tapos, nabaril yung body ng atheist. Yes. Pag-ikot niya, si Jesus na pala. Wow. Oh. Those are the little things that saved, shall I say, the show, no? Kasi puro Jesus, Jesus, Jesus. Uy, may ganun. Uy. Paano nyo naisip yun? Member din kasi ako ng MAGFI, Magicians Foundation.
Kaya naman pala. Buti na lang naitanong natin. Kaya pala, so marunong pala mag-magic si sir. Yeah, I don't do it professionally though. Parang at that time Magfi was ang membership number ko ng Magfi 62. We are now 300 plus. Number 62. So ibig sabihin, matagal na ako. Maraming bago na hindi ko rin kilala. Hindi rin ako kilala dahil lumipat din ako sa Boracay. I lived in Boracay for a while, back and forth. Kaya nawala din ako sa industriya. Ayun, pag-usapan natin yan, sir. Kasi nga po, nasanay kami na napapanood namin kayo sa mga movie, especially sa mga comedy, Mang Dolphy, halimbawa, tapos biglang nawala. Yes. Ano nangyari kay Jan at Chamal? Choice po ba ito? Choice ko rin. But yung ginagawa ko rin kasi yung company ko na production house, Real Illusions, nawawala na yung mga clientele natin dahil naiiba na yung panahon. Yes. So like now, what you're doing now, we used to do, but different equipment, different style, old style. So sinara ko na yon. And I went to Boracay because I got offered a job there in Dos Mestizos restaurant, one of the finest in Boracay. Actually, one of the most expensive also, pero sarap talaga. Then I put up my own little thing. Fortunately. Unfortunately, naisahan ako ng Turkish German, but let's not talk about that. Loko yun ah. Hello. Bad ka. After ng Boracay, sir, nung nasa Boracay kayo, talagang totally wala na kayo sa showbiz. Wala na, pero medyo kilala na rin ako. Of course, anong medyo, sir? Sino nagsabing medyo? Kasi yung mga iba, Jaime! But I'm glad I'm not so Jaime anymore. Before, nung nag-restart lang ako, naku, araw-araw Jaime Fabregas. Talaga? Oh. And si Jaime used to get mad at me. Shut up na, John. Huwag mo na ikwento yan. Araw-araw na lang. Araw-araw nangyari sa akin. Ano nararamdaman nyo na napagkakamalang kayong Jaime? Siyempre, nagagalit pa. Hindi ako si Jaime. Dumating ba sa point na gano'n? Oh. Sinabihin nyo, hindi ako si Jaime. Ibang kalwo yun. Hindi, ikaw yan. Screen name mo lang yung John at Chabal. Sige, okay, sabi mo. Ito, license ko. Tapos nawala tuloy yung license ko. Tinakbo na. Sir, nabutan nyo yung before, di ba? Tsaka ngayon, nabutan nyo na rin. Ang gusto ko kayong tanongin sa veteran. Veteran comedian. Okay. Kung anong, on your opinion, anong pinagkaiba ng comedy noon tsaka ngayon? Malaki talaga. But the old comedians, yung sabi mong veteran ako, yung mga mas veterano pa, talagang komedyante. Like, the timing, the delivery. Yes. Ngayon, not so much. Well, there was a lot of slapsticks before. Ngayon may slaps pa rin, pero iba na. Parang mas nakakatawa noon kaysa ngayon. Maybe because na gastado na yung mga jokes, ano? Gamit na gamit na. Oo, gamit na. Pero yung atake, magkaiba eh. Yung mga komedyante talaga who know when to deliver, how to deliver. Timing, Yung timing. Ngayon, basta masabi mo lang yung lines mo, komedyante ka na. But there are good comedians now. Sino yung mga hinahangaan yung komedyante nowadays? Wow, mahirap sabihin, sir. Because if I skip one, papatayin ako. During pandemic, bago ako lumipat sa Boracay, may pelikula akong ginawa with sina Andrew E. Sanggwapo. Part 2. Ako yung boss nila. Na. So that was fun because I did a lot of things with Andrew E. Nung bago pa nga kami, sabay kami nag-show, nag-tour kami. Hindi, well, not naman tour, pero pumunta kami sa Dagupan. Nag-show kami doon, together with Rachel Obangco. Rachel, by the way, now lives in Boracay. Naabutan mo ba si Rachel Obangco? Yan. Kaya naging close kami dyan because we had a movie, Bang Bang Bang. Okay. Comedy siya about army training and all that.
And there was one scene na inspection of ranks. Sama siya. Isa sa mga sa rank. Sinampal ako ni Rachel. As in, totoong sampal. Oh. Ang ganda ng dating. Kaya lang sabi ni Direk, di ko nakuha. Ulitin na natin. So, we did it again. Siyempre, nawala na yung effect ng element. Tama. So, okay lang. Masakit ka na. Yeah, ito. Pero, okay lang yun. Tama talaga yan, sir. No? Tora-tora, bang-bang-bang. Yan. Nagdidirect na rin ako, but not pelikula. Iba yung pelikula. Mostly live and commercials. I cannot say I'm a good movie director because TV shows, yes, may 3 camera ka or whatever. Sa pelikula, iba talaga. Okay, cut. Dito naman, cut. So, Mas mahirap nga yun. mas mahirap. You lose your... Kaya mas gusto ko yung stage. Because on the spot. Mas challenging yan. Ang mahirap sa sa teatro, sir, no? Hindi ka pwedeng magkamali. Magkamali ka man, kailangan. Walang take 2. What is the most memorable experience nyo sa pelikula? Homesick Home, definitely. With Dolphy. Marami kong pelikula kay Dolphy. Tapos yung mga live events ko na dinidirect ko yung mga launchings, corporate functions. So many. Yung mga alaala sa pelikula, yung mga shooting, mga taping, nami-miss nyo ba, sir? Nami-miss ko rin. Tapos yung mga live events na invited ako ngayon, there as a guest, tinitingnan ko yung table doon, yung director na nagdidirect. I miss that. Tapos bigla na lang, gadang. No, I don't miss that. Siyempre, sir, kasi sa haba ng panahon nyo sa industriya, no? Parang... Mahirap sabihin kung saan ba talaga ako magdidirect pa ako, nagsusulat, artista, o kahit ano. Pero yung pinakaminahal nyo sa lahat? Acting? Hindi, yung production and direction. No, because I write, I not produce, because producers where the money comes in. And direct and concept. Like I was asked to do a concept for 500 years of Christianity, but naabutan kami ng pandemic. Naabutan yung kasagsagan ng pelikula noon, sir. Siyempre, I'm sure yung guesting nyo sa mga show, sa mga movie, sunod-sunod dyan eh. Before. Ngayon, Dumadalang na ako. wala. Matagal na akong wala. Nakalimutan na nila ako. Kailan yung time na naramdaman yung nawawala na ako sa Oh, nung Boracay, when I had to close my restaurant because of the the Turkish German. Wala. As in zero balance. So, up to now, parang still groping. But we'll get there. Dumating sa point na ganun, sir. Dumating sa point. Ano kahirap yun? On a scale from 1 to 10, 12. Siyempre kasi hindi naman kayo nabutan nyo nga, sabi ko nga sir, yung career ninyo, kahit hindi nyo sabihin sa akin, dumating din kayo sa point na sa highest peak ng inyong career. Tapos I hope hindi pa. Na-feel ko sa mga nasulat kong musical, na-appreciate ng mga tao. So, we also used to do team building. Mga corporate. So we bring them to a place and play stupid games but have deep meaning. Wala kong ni isang reklamo doon. All, wow, oo nga pala, no? Oo nga pala. So na-develop yung teamwork nila because of those silly games. Silly games, pero after each game, ina-analyze namin bakit gano'n. So you apply that to your work. Oo nga pala, no? So, konektado pala.
napag-usapan natin kanina, engineer kayo before lumipit kayo sa showbiz. Wala ba kayong pinagsisihan sa decision nyo yan? Sometimes. Because Concrete example, nasa refrigeration ako, blast freezers, cold storage. That was what? Long time ago. Tapos ngayon, iba na. Puro digital na. So, that's the part na, wow, sayang. Nilipat ako sa Cebu, sa Cagayan de Oro, sa Davao. Branch manager, ganon. So, that was empleyado ka. Ito, tinayo ko yung sarili kong production house. Mas gusto ko. Hindi naman, not even CC. Parang ano lang, okay. Kung tumuloy kaya ako, ano mayari sa buhay ko? Ewan. Marami akong nakashare ng mga concept ng programs and musicals. Diyan lang, diyan sa bangko. Talaga? Pagkita ko sa'yo after the interview. Di naman to interview, sir. Kwentuhan lang. Kwentuhan na. Asan ang kape natin? Ay, po. Well, ito niyo naman kami, sir. Kumusta na po kayo ngayon? Ngayon, I'm teaching English actually here in Le Premier. Le Premier is a language school. You can learn whatever language you want. I developed my own syllabus, how to teach Spanish. As a matter of fact, I have a class this afternoon. May klase pa si sir, kaya nagmamadali tayo. Ayan, teacher po ngayon si sir. Kaya lang sir, nabanggit nyo sa akin kanina, mag-isa lang kayo. Isa lang. Yes, I'm alone now. Iwalay na. My kids are all abroad. I'm alone here. I have one daughter here who's got her own family. Malungkot pa rin ako, siyempre. Wala akong shot, ha? Wala rin akong shot, ha? Sir, di ba po wala na kayo sa sa showbiz ngayon? Totally wala na kayong project? Well, I have a project with Rani Raimundo, yung West Philippine Sea. Pero sa second or third, season. So, isa pa lang na taping ko. Isang sandali lang na I'm supposed to be the American General, you know. I gotta talk in slang. Wow. Yeah. Sabi ko, do I need to bring anything? Just bring your fake American accent. Okay, sir. So, ibig sabihin yan, libreng-libre po pala kayo kung sakali Yes. may mga offer. Si Sir John, sobrang available at alam kong hindi niyang basta-basta iiwanan ng showbiz dahil mahal niya. Tama po ba yan, sir? Tama, sir. Gusto namin humingi ng advice sa inyo sa mga nangangarap din Oo. pasukin ang showbiz industry. Ano pong may bibigay niyong payo? I don't know. Maybe I feel very negative ngayon. Kasi yung showbiz mismo, the industry itself is pababa. Dahil sa mga digital Technology. technology. So mostly, instead of going to the movie, they wait for the video version and watch it in the house, online. Yan ang nangyayari ngayon. So, yung mga pito-pito ni gawa noon ni Mother Lily, hindi na magawa ngayon. That's why maybe before yung mga, I don't know, when you direct a TV show and you direct a movie or direct a live performance, it's totally different. Yung mga live, mas gusto ko yun dahil doon ako nagsimula. Although, kung sa stage, I would say, ako lang na to, is controlled by the actor. Nasa stage siya. Kung sabihin ng director, ito gawin mo. At during the presentation, ayaw niya, gusto niya gawin sarili niya. He controls. Of course. But that's his last performance. Tapos sa movie, is the director talaga. Putulin ko to, ilagay ko to, ganyan. Pag-edit, walang magawa ang artista. So it's the director's point of view. Okay. There was a time na everything was telesine, di ba? Yeah. Nabutan yun, telesine. So everybody was making short movies on TV. Ngayon, wala na yun. Kasi ngayon, online, nandun ang lahat. No? Oo. Papanood mo na, YouTube pa lang. Oo. Makikita mo na sa YouTube yung movie, Netflix. Pati yung mga interview, ganyan. Saka sir, I'm sure matutuwa yung mga fans ninyo na
makita rin na kayong ulit kahit papaano sa Well, I hope so. pamamagitan ng Rai TV. At ang sana talaga sa mga susunod na araw makita ko kayo sa Ayan, sa WPS. West Philippine Sea, kay West- Rani Raimundo. besides sa WPS sir, sana makita namin kayo sa mainstream ulit. Sana. Sana kahit papaano makatulong to para ma-refresh natin yung profile ninyo. Yeah. Na malakas pa si Sir Jan. Malakas pa po ako. Mga sir, mga ma'am, ha? Ayan po. Sir, okay, lastly na lang po, batiin natin, pasalamatan natin yung mga followers ng Rai TV kasi kung dahil po, hindi dahil sa kanila, wala tayo dito ngayon na nagkukwentuhan. Yes. Dito o doon. Anyway, sir. Okay, papasalamat ako sa inyo and thank you for giving me this opportunity. Sir, karangalan ko po. The pleasure is mine. And thank you again for the breakfast. Trinate niya ako for breakfast this morning. Wala yun. Doon namin na-meet si Sir Joel, si Direk Joel. No. Okay, okay mga dre, napakan natin si Sir Jan. Sir Jan, I hope talaga the best. I hope to see you in the movies. And I hope you hope to see me in the movies. Naguguluhan na ako. Sir, maraming salamat po ulit. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Huwag kalimutan mag-subscribe. Paalam.